Ayan. So once again po, dear parents, magandang umaga po sa ating lahat. Excuse po. So ang ating pong tatalakayin ngayong umagang ito ay ang Early Grade Reading Assessment Toolkit o yung tinatawag natin na EGRA Toolkit. Ayan, sorry po. Ayan. So ano nga po ba yung Early Grade Reading Assessment Toolkit or yung EGRA Toolkit nga po? So ito po ay isang booklet kung saan ito po ay makakatulong sa atin para malaman natin kung hanggang saan at kung ano na nga ba ang kaalaman ng ating mga anak pagdating po sa pagbabasa. Makakatulong din po ito upang malaman natin kung saan nga po ba tayo dapat magsimula sa pagtuturo sa ating mga anak sa pagbasa base po sa kanilang pangangailangan. Kasi po, di ba kung malalaman natin na maalam na pala yung ating anak sa sounds and letters, pwede na natin pong i-skip yun at pwede na tayong magsimula sa susunod na level. Gayun din po, hindi natin pwedeng turuang magbasa ng sentences or phrases yung ating mga anak kung wala pa siyang knowledge sa sounding ng letters. So yung EGRA po na ito, yung magiging gabay po natin para malaman po natin yun. Para sa kaalaman lang din po ng lahat, mga mommies and daddies, kung meron ng daddies. Kaya po namin kayo ino-orient regarding this toolkit dahil nga po alam naman po natin na tayo po ay kasalukuyang nasa MECQ pa rin at nasa distance learning pa. Kaya kayo po bilang mga tagapagturo ng mga anak ninyo sa bahay ay inaasahan po na maging katuwang o kahalili po ng ating mga guro para ma-implement ng tama at tapat ang EGRA toolkit po natin. Dahil hindi nga po namin magagawang mapuntahan yung inyong mga anak isa-isa, kayo po yung aming magiging tao sa bahay nyo para magawa po itong EGRA toolkit na ito. Siyempre, para sa safety na rin po nating lahat. So, kaya inaasahan po namin ang inyong buong pusong pakikiisa at mahaba-habang pasensya po sa pagpapagawa po sa pagsasagawa po ng EGRA toolkit natin. So after all, para rin naman po ito sa ikabubuti at ikatututo po ng ating mga anak. So start na po tayo. Early Grade Reading Assessment Toolkit o yung EGRA po natin. Ano nga po ba yung nilalaman ng ating toolkit? So yung mga teachers po magpiprint po ng booklet na ito at bibigyan po kayo isa-isa per class po, no? Tayo mag-mix. Yan. So ito po yung ating EGRA. So sa una po makikita yung profile po ng bata, yung pangalan niya, name ng teacher, grade and section, and name of school. So kailangan po ito yung una nating i-accomplish. Kasi po yung booklet po na yan, pagkabigay sa inyo at pagka natapos nyo ng ipagawa sa anak ninyo, ay ibabalik nyo po yan kay teacher para po sa feedbacks at saka para malaman po ni teacher kung hanggang saan na po ba yung kakayahan ng inyong mga anak. So ang student's name po, please po wag pong lagyan ng palayaw o yung mismong unang pangalan lang po ng anak, pakikumpleto po yung buong pangalan. Ano po, the name ng teacher. So ngayon po dahil lagi naman tayo may GC, alam naman natin yung pangalan ni teacher. Grade and section, tsaka yung pangalan po ng school. Pwedeng tipo ES na lang para medyo maikli. So, tingnan po natin bago tayo magsimula, anong oras tayo o anong oras natin ikakonduct yung ay, may nagsulat. Wait lang po, may nagsusulat po. Yan, anong oras po ba tayo magsisimulang gawin itong EGRA natin sa ating mga anak? So, kung halimbawa po nagsimula kayo ng 8 o'clock ng umaga, so sulat nyo lang po dito 8 o'clock ng umaga, kung AM man siya o kung gabi kayo nag-start, wag po natin kakalimutan lagyan. So yung pong EGRA natin ay maraming components. Marami po siyang parts na dapat mong i-accomplish. So first po, component 1, orientation to print. So ito pong EGRA na to, siguro nalilito yung mga napapaisip yung magulang, paano namin sisimulan yan? Hindi naman kami teacher. Paano namin sasabihin? Wag po kayo mag-alala, meron po tayong instructions na pwede niyo pong basahin para hindi po tayo maligaw at para ma-attain po natin kung ano man yung objective or yung goal nitong toolkit po natin.
So dito po nakalagay, show the child a decodable book. Pag sinabi po nating decodable book, ito po yung mga aklat na ginagamit pang beginning reading, kung saan mas marami yung pictures kaysa sa words. So siguro meron naman po tayong ganito sa bahay, mga pwedeng storybook, ganyan. Tapos, pag po nakaharap na po sa bata yung decodable book na yon, babasahin lang po natin sa kanya tong tatlo na nasa kahon. So una po, ito ay isang aklat na binubuo ng mga larawan. Huwag mo itong basahin agad. Ituro mo kung saan ka magsisimula sa pagbasa. So yung bata, ituturo niya saang part ng book na pinakita mo sa kanya siya magsisimula dapat magbasa. Siyempre, natural po sa atin na magsisimula tayo sa pinaka-kaliwa or yung leftmost word. So, dapat iyan ang ituturo ng bata. So, kung tama po ang tinuro niya, lagyan lang po natin ng mark yung correct. Kung mali po ang tinuro niya, kung sa gitna siya tumuro o sa pinakakanan, lagyan po natin ng incorrect. At kung wala po siyang response o wala siyang ginawa dun sa tanong na yon, lagyan po natin ng no response. Okay po. Pwede po nating basahin ng 2 beses yung tanong kasi minsan may mga bata na minsan nag-aano sila, yung isip nila merong iniisip na hindi siya nakafocus. Kaya pwede po nating ulitin ng 2 beses yung tanong para magets po or maintindihan po ng maayos ng bata. Pag natapos po yung unang box, sa pangalawang box po tayo. Ngayon, ituro mo ang mga salitang iyong susunod na babasahin. So mula po dun sa tinuro niyang leftmost word o sa pinakakaliwang salita, saan naman yung dapat niyang susunod basahin? E di dapat ituturo niya po yung hanggang pakanan, hanggang matapos yung linya ng salita na yon. So for example po, ito yung tinuro ng bata. Ito yung leftmost word natin. Ang itatanong niyo po, saan tayo susunod na magbabasa? Dapat ang ituturo ng bata, ito pong part na ito. Yan. Hanggang dito sa dulo. Sa. So, kailangan mabuo niya po yan para masabing tama po yung kanyang sagot. Or kailangan, kung di man niya mabuo yung isang line, kailangan maturo niya yung mula pa kaliwa, pa kanan. Sa unang linya. Hindi po pwedeng sa pangalawang linya kasi hindi naman nagsimula tayo dito magbasa, dito na agad tayo sa pangalawang linya, di ba po? Kailangan sa unang linya niya ituturo. So pagka po tama yung tinuro niya, correct. Pagka mali, incorrect. Kapag wala siyang ginawa, no response. So pagka po mali po siya, pwede po nating i-guide siya. Halimbawa mali yung tinuro niya, isabihin po natin kung saan yung tama para nalalaman niyo din. At yung pangatlo po, para sa component 1, kapag natapos mo ang iyong binabasa, alin ang susunod mong babasahin? So natural po, pag natapos na siya dito sa unang linya, saan na tayo susunod na magbabasa? Sa second line na, sa pangalawang linya na pinaka-kaliwa pa rin. So pagka kailangan tuturo ng bata yun, pag tama siya, i-check ang correct. Pag mali, incorrect. Pag walang ginawa, no response. So ganun lang po kasimple. Hindi niya po kailangang basahin ng buo yung decodable book na pinakita nyo. Turo-turo lang po para sa component 1. May tanong po? Wala po. Wala. Okay, thank you po. Next po tayo. Component 2. Ma'am Ange, di ba natatanggal tong ano? Nakaharang. Parang meron ma'am. Yung eraser mo, ikaw na lang yung mag-e-erase. Hindi ma'am, ito pong ano. Well, Yung- ito. Yung kulay gray, wala bang lumalabas na gray? Wala. Wala naman. Wala naman po nakaharang. Wala naman. Sige ma'am, sa akin lang pala. Hindi ko ma-erase yung naka-drawing. Ayan po. So next, component 2 tayo. Letter name knowledge. Pag sinabi po nating letter name knowledge, pangalan po ng letra sa alphabet. So hindi po sounds, pangalan po. So, dito po sa page 3, meron po mga alphabet or mga letters ng alphabet na naka-rumble-rumble na listahan.
per line po, meron po yung katumbas na points. So, diyan po kayo mamaya magsisimula. Ito po yung instruction natin. Narito ang isang pahina na puno ng mga letra ng alpabetong Filipino. Pakisabi sa akin ang pangalan ng letra na kaya mong sabihin, hindi ang tunog ng mga letra, kundi ang pangalan. Pwede niyo pong ulitin sa kanya, tunog, hindi ang pangalan. So, pwede po tayong mag-example. Tinuro niyo po yung letter A. So, halimbawa, ang pangalan ng letra na ito ay ito. Dapat ang sasabihin niya A, hindi A. Pwede po kayo mag-practice ulit. Dito po sa page 3, meron po diyang halimbawa. Ito. Yan, pwede po kayong mag-sample dyan. Ang pangalan ng letrang ito ay, kailangan ang pangalan po ay O. Hindi po O. Kung tama pong nasabi ng bata ang O, pwede niyo pong sabihin magaling. Ang pangalan ng letrang ito ay O. Pero kung mali naman po ang sinabi niyang pangalan, for example, ang letter O, sinabi niya letter A. Sabi niya, mama, letter A yan. Huwag niyo pong sasabihin sa kanya na, ay hindi, mali ka naman hindi naman A yan eh. Huwag pong ganun para hindi ma-discourage yung bata. Pwede niyo pong sabihin, ang tamang pangalan ng letrang ito ay O. So, iwasan po natin masyadong discouragement para hindi sila tamarin. Ano po? Pwede po yun na 3 letter ang isample po ninyo para magets niya po kung papaano yung inyong gagawin para sa component 2. Yan. Ang susunod po, kapag alam niya na yung gagawin niya, kapag sinabi kong umpisahan, sabihin mo ang pangalan ng mga letra sa abot ng iyong makakaya. Ako ay makikinig sa iyo. Naiintindihan mo ba? Pakituro ang letra at sabihin ang pangalan nito sa Tagalog. Handa ka na ba? Umpisahan mo na. So, dyan na po magsisimula yung bata sa pag-identify po o pagtukoy ng pangalan ng ating mga letters. So, ito po yung page 3 natin na kanina ko pa pinapakita. So, pwede po kayong gumamit ng lapis at ituro nyo po yung mga letters sabi ko nga po, ang pagbabasa mula kaliwa hanggang mula kaliwa pa kanan. Hindi po tayo pababa, okay po? Mula po dito tayo sa kaliwa, papunta sa kanan, from 1 hanggang 10. Pag natapos na po tayo dyan sa 10, dito tayo sa sa second line, ganun po ulit hanggang sa matapos na umabot dito sa ika-100. So, tandaan po mga mamis, meron pong time limit or may timer po tayo. Pwede po natin gamitin yung cellphone po natin or kung may stopwatch tayo, mag-set po tayo ng 1 minutong timer or 60 seconds na timer. 6 na pong segundo. Pero ang timer po natin, hindi po magsisimula ng 1. Pababa po tayo. So, ang timer po na isa-set natin, 60 hanggang 0. For example, 60, 59, 58, 57, and so on po. Ganun po yung reading natin, no? So, may hawak nga po kayong lapis, ituturo nyo sa bata yung letter na gusto nyong ipasagot sa kanya. At pagkatapos po, kung tama niyang nasabi, halimbawa, ito, ang sabi niya ay A. So, next na po tayo. N. Next ulit. Sa letter K, ang sinabi niyang pangalan ay letter M. Pwede po nating i-slash yun. Para pagdating kay teacher ng form, alam niya na, sa letter na to, mali siya. Sa letter na to, hindi niya pa to alam. Ganyan. Okay po. Tapos po, pwede po tayong maghintay ng 3 segundo bago siya sumagot. Huwag po tayong magmadali na, bilisan mo, magsasaing pa ako. Tapos na natin to ng mga mamis, daddies, huwag pong ganun. Mag-alat po tayo kahit mga 3 segundong paghihintay para makapag-isip po ng maayos yung bata. So, next po, pagka mali siya, sabihin niyo po kung anong tamang sagot. Pagkatapos po, mag-proceed na po tayo sa next letter. Sa example, letter T. Ang sinabi niya, letter S. Tapos nag-self-correct siya. Ibig sabihin po ng self-correction, tinama niya yung sarili niya. Halimbawa, anong letter to? Sabi mo. Tapos sabi niya,
S po yan, mama. Ay, hindi pala. Letter T pala yan. O, i-count po natin yun as correct. Huwag po nating i-slash kasi tinama niya naman yung sarili niya. Self-correction po ang tawag doon. So, counted po siya as correct. So, paano naman po kung sinabi niya na, mama, letter S yan. Tapos nilagay mo na agad. Minali mo na. Tinama niya yung sarili niya. Mama, ano pala yan? Letter T pala yan. O, na-slash mo na. Huwag niyo na pong buburahin yung slash. Bilugan niyo lang po yung letter. Para pagdating kay teacher, alam niya na, etong letter na to, tong letter T, unang sagot niya ay mali, pero tinama niya yung kanyang sarili. Kaya mayroon pong bilog. Okay po doon. Pero kung umabot na po ng 5 segundo, at talagang wala na talaga yung, hindi niya talaga maisip kung anong tawag, kung anong pangalan ng letter na yun, ibigay niyo na po sa kanya yung tamang sagot. Pagkatapos, i-mark niyo po yun as mali. Kasi kayo po yung sumagot nun, hindi po yung bata. Mag-proceed na po kayo nun sa susunod na letter. For example po, M. 5 seconds na or tumagal na, hindi niya talaga masabi kung ano yung letter na yon, kung anong pangalan na yon. Sabi mo sa kanya, ang pangalan ng letrang ito ay M. Dito na tayo sa kasunod. Ano ang pangalan ng letrang ito? Ganun po, ha? O. Pero yung paggawa po nun, hanggat hindi po palagi, hindi po porke ang tagal-tagal niya sumagot, lahat na lang ng letter sasabihin natin. Kung maaari daw po, per component, isang beses lang yun gagawin. Tapos, kapag po natapos ang 60 seconds, ang timer natin ay tumungtong na ng 0, kung saan lang umabot ang bata, lalagyan lang natin ng bracket. For example po, 60 seconds na, hanggang F lang siya. Lagyan po natin ng bracket para alam ni teacher na 60 seconds hanggang F lang ang kanyang nasagot. Okay po. Paano daw po dito sa ilalim kung natapos niya na lahat, namabot na siya dito sa W sa 100, hindi pa tapos yung 60 seconds, ibig sabihin maalam na maalam talaga siya sa letters, kabisa niya ang pangalan ng letters ng alphabet. Ang gagawin po ninyo, isulat, lagyan nyo po ng bracket dito at ilagyan nyo po kung ilang seconds lang inabot yung bata. Dahil nga po pababa tayo, for example, pagtungtong ng 10 seconds, natapos na nung bata yung pinakahuling letter. So malalaman po ni teacher na, mabilis na siya sa letters, alam niya ng letters, within 50 seconds, nasagutan niya na yun. So lagyan po natin dito. Pero kung hindi po niya natapos, hindi niya po natapos lahat, tapos yung oras ay nag-0 na, lagyan lang po natin ng bracket kung hanggang saan lang po siya. So check the box if the exercise was discontinued. Ibig sabihin po ng discontinued, hindi na natuloy dahil yung bata ay walang correct answer sa unang linya. So kung dito po sa unang linya natin, A, N, K, T, M, S, N, G, P, E, B, kahit isa wala po siyang tinama, stop na po tayo, checkan po natin yung box. Kung lahat po yan, slash na, puro slash lang. Yung unang linya, puro slash. Check na po natin yung unang box. Sabihin po natin, okay, thank you. Next na tayo. So may tanong po doon. Okay, kung wala na po, next slide po tayo. Component 3A, letter sound knowledge. So kanina po, letter name, ngayon naman po ay letter sound, tunog. So ganun din po, pagdating ng page 5, meron din po mga letters. At meron din pong instruction. So ganun din po, babasahin lang po natin. Narito ang isang pahina ng puno ng mga letra ng alpabetong Filipino. Sabihin mo sa akin ang tunog ng lahat ng mga letra na kaya mo. Inuulit ko, tunog at hindi pangalan. Hindi ang tunog ng mga letra, kundi ang pangalan. So pwede po mag-example po ulit kayo. Turo niyo po sa kanya yung letter O. So halimbawa, ang tunog ng letra na ito ay ano? Pag sinabi niyang O, mali po yon. Dahil ano ang tunog ng O? Kailangan ay O, hindi O.
pwede po kayong mag-example ulit. For example po, ito, tinuro nyo, ang tunog ng letrang ito ay, pag sinabi niyang V, ay mali po yun. Kailangan ang tunog ng letrang ito ay V at hindi V. So pagka po tama siya, magaling. Ang tunog ng letrang ito ay V. Pero kung mali naman po siya, ang tunog ng letrang ito ay V. So wag po natin silang i-discourage na, ay mali-mali naman yan sagot mo eh. Ganon, wag pong ganon ha. Kasi mawawala ng gana yung bata. Hindi po natin matatapos yung ating booklet. Pagkatapos po ng examples at alam niya na po kung ano yung kanyang gagawin, pwede na po tayong magsimula. Tunog po ng letter ulit at hindi po pangalan. So handa ka na ba? Umpisahan mo na. So kung paano po yung ginawa natin sa component 2 na letter name knowledge na timer, ganun din po yung gagawin natin dito sa letter sound knowledge. 60 seconds po ulit. Pagka may mali, slash. Pagka mali siya pero tinama niya yung sarili niya, correct pa rin. Pero kung na-slash nyo na, bilugan lang para malaman na self-correction po iyon. Tapos, pag natapos ang 60 seconds at hindi niya natapos lahat ng letters, lagyan lang din po natin ng bracket. For example, hanggang dito lang siya sa E. Kasi tunog ng letter E po, E, di ba? Halimbawa, hanggang dito lang siya sa E. Natapos na yung timer natin. Lagyan po natin ng bracket. Pero kung natapos niya hanggang dito sa W na W, at hindi pa tapos ang 60 seconds, lagyan lang po natin dito sa time na ito kung ilang seconds yung inabot niya. At kung mali ang unang linya, lahat mali, lahat ng sounds mali, check lang po natin yung box at sabihin natin sa kanya, o sige anak, maraming salamat, punta na tayo sa susunod na page. So yun po. Component 3B na po tayo. Initial sound identification. So dito po nakalagay, this is not a timed exercise. Wala pong timer dito, mga mommies and daddies. Hindi po katulad dun sa pangalawa at sa pangatlo, yung sa letter sound at letter name, may 60-second timer. Dito po sa initial sound identification, wala po. At wala ring susulatan si bata dito, ha? Ito po yung instruction natin. So ngayon, simulan na natin ang mga gawain sa Tagalog. May sasabihin akong mga salita. Pagkasabi ko ng salita, ibibigay mo ang unang tunog nito. Ulit ko po ha, unang tunog. Hindi po unang pangalan ng letter. Unang tunog po. So halimbawa po, kapag sinabi ko ang salitang mata, sasabihin mo, bakit? Kasi yung unang letter ng salitang mata ay M at ang tunog ng M ay So, pwede po kayo mag-example. So, subukan mo ito. Ano ang unang tunog ng salitang sako? Kailangan ang sasabihin ng bata ay S. So, pag tama siya, magaling. Ang unang tunog ng salitang sako ay S. Pero kung mali naman siya, pwede mong sabihin sa kanya na ang unang tunog ng sako ay S. Pwede din sa pangalawa. Ano ang unang tunog ng salitang kahoy? So that ang sasabihin niya ay K. Kung tama siya, magaling. Ang unang tunog ng salitang kahoy ay K. At kung mali naman siya, ang unang tunog ng kahoy ay K. Naiintindihan, diba? So pagka naintindihan niya na, pwede na po kayong mag-proceed sa 1 to 10. So pronounce each word twice. So basahin daw po natin ang bawat salita ng 2 beses para mag-sink in dun sa bata yung inyong sinabi. Hindi nyo po ipapabasa sa kanya yung mga words. Kayo po ang magbabasa. Ididikta nyo po sa kanila ng 2 beses. So, bigyan nyo po ng 5 seconds ang bata para sumagot. Meron po tayong, ito po yung para sa magulang na mamarkahan nyo lang po kung tama ang sagot niya, correct. Kung mali, incorrect. At kung wala po siyang sagot o wala siyang ginawa, tinignan niya lang kayo, no response. Check po natin yung no response. So, sa una po, ano ang unang tunog ng salitang? Number 1, mapa. Mapa. So, dapat ang sagot niya ay reminder po mga mamis, pag nakita niyo po na may 2 slash sa pagitan ng, kapag nakapagitan yung letter sa 2 slash, ibig sabihin ang basa po doon ay tunog po ng letter, hindi po pangalan. Ano po? Tulad nito, ang M nasa gitna ng 2 slash.
Ang basa po natin dyan, hindi M. Ang basa po natin dyan ay So, dapat ang sagot ng bata ay Pag tama siya, check ang correct. Kung mali siya, i-check ang incorrect. At kung wala naman siyang sagot, wala siyang ginawa, no response po tayo. Next po, sawa. Ayan. Isa, I. Babae, B. Hindi po baha, B. Tatay, T. Yan. Magkaiba po yung ta at T, ha? Kasi yung iba, pag sinasabing ang sounds, anong sounds ng letter S? Sa. Ay, mali po yun. Kailangan ang sound ng S ay S. So, dapat tayo mga parents, aware din po tayo sa tamang sounds ng bawat letter po sa ating alphabet. Kung nalilito po tayo, pwede po nating tanungin si teacher at i-guide niya po kayo ng maayos sa tamang sounding po ng letters po, ha? Para maturo din natin ng tama sa bata yung dapat niyang matutunan. So sa baba po may note. Stop if the child fails to answer all first 5 words correctly. Otherwise, move on to 6 through above. So kung 5 pa lang po, 1, 2, 3, 4, 5, wala siyang tamang sagot, stop na po tayo. Pero kung meron siyang tinama dyan, tuloy po tayo hanggang 10. Okay po. Next po, component 4, familiar word recognition. Mga familiar na word. Sorry. Familiar word reading po pala. Sorry. Yan. So maraming salamat. Subukan naman natin ang sunod na pagsasanay. So dito po, sa component 4, meron din po siyang listahan sa page 8 ng mga pamilyar na mga salita. Di ba kadalasan pag pinapabasa natin sila, ito yung kadalasang nakikita nila sa abakada, sa marungko. Yan. So papakita po natin sa kanila yan. Ito po yung instruction natin. Narito ang ilang mga salita. Basahin mo sa akin ang mga salita hanggang sa abot ng iyong makakaya. Basahin mo ang mga salita at huwag mong babaybayin o spell ang mga ito. So, ang sabi po, babasahin nila yung buong salita. Hindi po nila i-spell yung mga letter sa bawat salita. So, halimbawa po, tinuro nyo yung salitang iba. Ito, iba. Dapat ang sasabihin ng bata ay iba. Hindi po iba. Hindi po iba or IBA. Hindi po ganun. Kailangan kung ano yung tamang basa dun sa word na yun po yung kanilang sasabihin. Next po, ate. At yung kasunod, kasi. Yan. So, pwede po kayo mag-sample. Ngayon, subukan mo ito. Pakibasa ang salitang ito. Tapos turo nyo po yung salitang ate. So, kung tama siya, magaling. Ang salitang ito ay ate. Kung mali naman siya, ang salitang ito ay ate. So, tinuturo po natin sa kanila kung saan man sila nagkakamali. Pwede rin yung kasunod na letter, yung kasunod na word, yung kasi, para alam niya kung anong gagawin niya. Kapag sinabi kong umpisahan, basahin mo ng malakas ang mga salita. Makikinig ako sa'yo. Ito po mga mami, sa lagi pong nakalagay dyan, makikinig ako sa'yo. Makikinig po tayo. Hindi po natin sila mamadaliin at hindi po natin 1 second pa lang na hindi sumasagot yung bata, tinuro mo na agad. Hindi po natin sila i-coach or ituturo agad kung ano yung tamang letter, anong tamang sound, anong tamang words. Bigyan natin sila ng chance na makapag-isip. Mali mo, alam pala nila. Kaya lang, medyo natatagalan lang talaga silang magsabi. Pakituro ang bawat salita at basahin mo ito ng malakas. Naiintindihan mo ba? Yeah, dapat sasagot siya na naiintindihan niya na para makapag-proceed kayo. So dito po, may timer po ulit, katulad nung sa kanina. 60 seconds po ulit, pababa po ulit ha, 60 seconds, papunta sa 0. Sa mga cellphone naman po, may mga timer naman po yun. So may hawak po kayong lapis. Yan, katulad po kanina, kapag tama, walang gagawin. Kapag mali, slash lang po natin. Kapag sinelf-correct niya, kapag unang mali pero tinama niya, correct pa rin po yun. Kapag mali siya, tapos na-slash nyo na, tapos sinelf-correct niya yung sarili niya, bilugan lang po ulit natin para alam ni teacher na kung saan siya nagse-self-correct. At pag natapos na yung mga salita, lahat ng salita, bali 50 po yan,
Nang hindi pa natatapos yung 60 seconds natin, sulat po natin dito kung nakailang segundo siya. At kung natapos na yung 60 seconds at hindi niya natapos yung 50 words, ilagyan lang po natin ng bracket. For example, hanggang dito lang siya sa dahil. Lagyan po natin ng bracket. Reminder po ulit mga mamis, ang pagtuturo po ng lapis or ng ballpen sa toolkit natin ay mula sa pinakakaliwa papunta sa kanan. Pag natapos na yon, sa susunod na po tayong hanay. Ay sa susunod na po tayong line. Hindi po tayo pababa. No, pahalang po tayo. Ngayon po, kung mali ulit, lahat ng nasa unang line, mali, 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 okay na po yun. Stop na po tayo. Checkan na lang po natin yung box. Sabi natin sa kanya, o sige anak, maraming salamat. Punta na tayo sa susunod. So, may tanong po ba so far? Hello po, Ma'am Abby. Yes po. Clarification lang po, ma'am, dito sa time remaining on stopwatch at completion. Hindi po yung natitirang seconds sa stopwatch. Yung matitirang seconds po sa stopwatch, ma'am. Okay. Hindi po yung time na na-consume po nila sa 60 seconds. Ano? Kasi ma'am, di ba nung inanto ng Ma'am Juliet, hindi siya clarified kung anong seconds ang ilalagay. So siguro po nasa ating per grade level kung paano, kasi 60 seconds naman po siya. Ako, ang suggest ko po, para hindi mahirapang mag-minus-minus ang parent, mas okay kung ano yung natirang time sa timer, yun po yung ilalagay nila dito. Tingin nyo po kaya? Ma'am, may tanong po ako. Yes po. May tanong po ako. Ito po bang diniscuss niya po sa amin, pwede ko po bang ipaprint na lang? Kasi siniscreen ko na lang po, tapos ipaprint ko na lang po, saka ko papabasa. Ano po siya, Mami Neri? Ang teacher po ang magpiprint, tapos sila po ang magbibigay po sa inyo para hindi na po kayo magpiprint. Ayun po yung sige gagamitin po natin. Opo. Ma'am Angeli, clarification po dun sa time na tinatanong po ng Ma'am Lady. Opo, ma'am. Ma'am, siguro po ma'am, mas maganda kung yung kung anong ilang segundo na lang po yung natira. Halimbawa po, di ba, na yung oras ng bata o yung segundo po is 42. 42 po, di ba? Tapos magpapakita dun sa the stopwatch po is 12 seconds po, 18 na lang po, di ba? Ayun na lang po ilalagay para kung ano po yung matitira po. Ako din, ma'am, yun para hindi na sila magsusubtract. Ngayon, kung hanapin man, dahil hindi naman nila clarify, kung hanapin man doon na kailangan kung ilang seconds yung tinagal ng pagbabasa, teacher na lang mag-a-adjust. Opo. So, yun po mga mamis, kung ano po yung time na natira doon sa timer, yun po yung isusulat. So, for example po, nakaabot na kayo dito sa daw. Dito na. At may time pa sa timer natin. Halimbawa, may 20 seconds pa. Lagay po natin dito 20. So, ganun po. Malinaw po ba tayo doon? Okay po, kung malinaw na po, next na po tayo. Component 5. Invented word decoding. Ayan, so dito po magbabasa din sila ng mga inventong salita. Ibig sabihin, wala talagang ganong salita. Pinagsama-sama lang siya. Tapos titingnan lang kung kayang basahin ng bata yon. So, nasa page 10 po ang invented words. Ito po yon. Yan po yung ipapakita niyo sa kanya. Balik po tayo sa page 9 para sa instruction. Narito ang ilang mga inventong salita. Basahin mo sa akin ang mga ito sa abot ng iyong makakaya. Basahin mo ang mga inventong salita at huwag mong babaybayin o i-spell ang mga ito. So katulad po kanina dun sa component 4, hindi po nila i-spell yung bawat letra na nakikita nila. Kailangan basahin po nila yung may blending na siya. So for example po, pakita nyo to. Anong basa dito? Hindi po niya pwedeng sabihin na UT kasi wala naman salitang ut.
Pero kailangan basahin niya pa rin kung papaano nakasulat. Kailangan ang marinig niyo sa kanya ay ut. Kung tama ang sinabi niya, magaling. Ang salitang ito ay ut. Kung mali naman, sabihin niyo po sa kanya yung tamang pagkakabasa. O, ganun din po sa ibang mga example. Kapag sinabi kong umpisahan, basahin mo ng malakas ang mga salita, ako ay makikinig sa iyo. Ituro ang bawat salita at basahin mo ito ng malakas. Naiintindihan mo ba? Bakit po malakas? Para mas malinaw po na maririnig natin kung ano yung pagkakasabi. Kasi minsan yung mga bata, pag di sila sure, ang hina-hina ng boses nila parang nahihiya sila. So make sure po natin na malinaw yung pagkakasabi para malinaw din yung pagkaka-score po natin sa kanila. So may timer po ulit tayo, 60 seconds. Katulad po sa mga naunang activity, ganun din po yung gagawin natin. Pag tama, wala tayong gagawin. Pag mali, slash lang. Kapag sinelf-correct, tama pa rin. Kapag na-slash nyo na at sinelf-correct na yung sarili niya, bilugan lang po natin. So dahil nga po Tagalog tayo, paano natin binabasa sa Tagalog, ganun din po dapat yung pagkakasabi nila. For example, ito, al, unbo, kod, dila, di naman tama. Sige po, dila, egi, ganyan. So, ito hindi po babasahin ng egi, ganon. Kasi po Tagalog po tayo. So, egi siya, egi. Yan. So, same pa rin po, kung hanggang saan natapos ng bata yung binabasa niya, after 60 seconds, lagyan po ulit natin ng bracket. Bracket. Tapos, kung hindi man niya kung natapos man niya at hindi niya naubos ang oras, lagyan po ulit natin ng time doon sa linya dito. At kung una pa lang, unang linya, wala siyang tinama kahit isa, check po natin yung line. Mag-thank you po tayo sa bata dahil syempre nag-effort din naman siya magbasa. At proceed na po tayo sa susunod na activity. So again po mga mamis, yes po ma'am lady. Tanong po ulit ma'am. Sige po. Kasi itanong din ito ng mga parents. Paano po ma'am kung sa first line, isang mali, tapos sa second line, mali lahat, third line, mali lahat? It will continue pa rin po yan, ma'am. Kasi nakaisa siya sa first Ayun line. po ang natin, ma'am. Walang Pero, kasi kung sa unang line pa lang, mali na siya lahat. Hindi na tinuloy. Siyempre po, ma'am, kung sa second line, mali lahat, hindi na natin siya itutuloy. Hindi, ma'am. Sa unang line po, nakaisa siyang tama. So, itutuloy po yun, di ba? Opo, ma'am. Tapos sa second line, mali lahat. Third line, mali na rin lahat. Stop na po tayo dun, ma'am. Okay. Basta ma'am, meron siyang isang buong linya na nagkamali siya. Stop na po. Ganun. Opo, ma'am. Ganun po ang intindi ko. Sige po. Hindi po ba ma'am pag sa unang line, dalawa lang o kaya tatlo lang yung tama? Tuloy po Tapos sa tayo, second ma'am. line, tatlo rin po ma'am. Tuloy pa rin po. Apo, hanggat may tama po sa per line, tuloy po tayo. Okay po. Okay po. Sige po. Okay na po, wala na pong tanong. So next po, component 6A, oral passage reading. So sa oral passage, ito po yung papabasa natin sa kanya. Ito pong nasa baba. Yan. Yung nasa table. May instruction pa rin po tayo. Narito ang isang kwento. Gusto kong basahin mo ito ng malakas, mabilis, maingat, at may pang-unawa. Kailangan po maunawaan ng bata yung binabasa niya kasi pagdating po sa component 6B, sa next po na activity, tungkol po dito yung mga tanong na kailangan niyang sagutan. So pag hindi niya po ito naintindihan, hindi niya po masasagot yung susunod na activity. Wala po kasi siyang comprehension. Kapag tapos ka na, tatanungin kita tungkol sa iyong binasa. Naintindihan mo ba? Kapag sinabi kong magsimula ka, basahin mo ang kwento ng buong husay. Makikinig ako sa iyo.
Handa ka na ba? Magsimula ka na. So ito pong mga to, pinaghiwa-hiwalay lang siya pero isang buong kwento din po siya. So ganun din po, may lapis tayo. Point-point lang po natin kung ano yung dapat basahin ng bata. Ituro natin kung ano yung dapat niyang basahin para may guide din po siya. Kapag tama, okay na. Pagka mali, i-slash po natin. Pag self-corrected, tama pa rin. Kapag hindi talaga alam ng bata, turo po natin sa kanya yung salita, pero mark po natin yun as mali. Tapos, next word na po tayo. So, after 60 seconds po, stop na po kayo. Kung hanggang saan po yung inabot niya, lalagyan po natin ng bracket. Kapag walang tamang basa sa unang line, stop na po tayo. Then, check po natin ulit yung nandito sa box sa ilalim. Ibig sabihin po, unang linya pa lang, hindi niya na kayang basahin. Then, next po, pag natapos niya lahat, pero hindi pa tapos yung oras, lagay po natin dito yung natitirang time sa ating timer. Hindi po siya masyadong nakakalito pagdating sa oras, sa mga marks, kasi mula sa unang activity po, hanggang dito sa activity na to, same lang din naman po siya. Bracket, slash, checkan yung box, kung walang natama, isusulat yung remaining time kung natapos ng maaga, ganun po. Next po, component 6B, reading comprehension. So ito po yung sinasabi ko kanina na pag-unawa o pagkakaintindi po ng bata doon sa kanyang binasa. So ito po, hindi nyo po ito papakita sa kanya. Kayo po yung magbabasa ng tanong, tapos hintayin nyo lang po yung sagot niya. Meron naman po mga tamang sagot dito, ito. Kaya hindi nyo po pwedeng pakita sa bata yung page 12 po na yan. Kasi makikita niya po yung sagot. Yan. So sabi po, 60 seconds ang bibigay sa kanya para matapos niya yung pinapabasa po natin sa kanya sa page 11. So if the child finishes reading passage in less than 60 seconds, ask the first questions below. Give the child at most 10 seconds to answer each question. Mark the child's response and move to the next questions. Read the questions for each line up to the bracket showing where the child stopped reading. So kung natapos po ang bata dito, nabasa niya to lahat within 60 seconds. Anak? Saan ba yun? Bago po natapos yung 60 seconds, umabot na siya dito. Mahal na mahal ko ang aking pamilya. Tanong niyo po sa kanya to lahat. Okay po, hanggang anong katangian ang ipinakita ng pamilya ni Nena. Kung tama siya, check yung correct. Kung mali, incorrect. Kung wala siyang ginawa, hindi siya nag-attempt sumagot, tinitigan ka lang niya, no response po tayo doon. Pero kung natapos na ang 60 seconds at hanggang dito lang yung nilagyan niyo po ng bracket, ibig sabihin hanggang dito lang yung natapos niyang basahin, hanggang dito lang po kayo magtatanong. So, mahilig akong magbasa at kumanta. Pagdating po ng page 12, hahanapin nyo po doon sa ang tanong yung sakop niya. So, dahil dito po wala namang nakalagay na ano ang hilig ni Nena, ang pinakamalapit po na tanong na makikita natin ay ano ang trabaho ng tatay at nanay niya, hanggang dito lang po yung ating itatanong po doon sa bata. Okay po. Kasi po, bakit hindi na po natin isasama ang bakit masaya ang pamilya ni Nena? Kasi po, ito pong tanong na ito ay dito na po siya nakasakop. Masaya ang aming pamilya kapag kami ay sama-sama. Hanggang dito lang naman po yung nabasa ng bata. Hindi niya na po yan nabasa. So, hindi na po natin yun isasama sa tanong natin sa kanya. Malinaw po ba doon? So, kailangan tayo rin po as guide na nagpapabasa doon sa bata, kailangan naiintindihan din po natin kung ano yung pinapabasa natin doon sa anak natin para
guided din natin hanggang saan lang tayo magtatanong. Kasi baka mamaya, hanggang unang line lang pala yung nabasa niya, nas inabot na siya ng 60 seconds, tapos pinabasa niyo po sa kanya yung huling tanong, hindi naman po niya yun masasagot kasi kahit may comprehension siya, mabagal pa siyang magbasa at di niya naman inabot yung kaduluduluhan ng passage na binasa niya, di niya po malalaman yung sagot sa kahuli-hulihang tanong. So, yun po. So, next component po tayo. Component 7, listening comprehension. Ibig sabihin po, listening, hindi po bata ang magbabasa, kundi po kayong mga magulang. So, katulad po nung sa component 4 ba yun or 5, hindi rin po ito timed exercise. Walang student sheet. Hindi po natin to oorasan. So, ang gagawin po ni nanay, ni tatay, babasahin niyo po itong passage. Ito po yun. Itong bumili si nanay ng 2 sisiw para kay Pido hanggang dito sa marami na siyang alaga. Isang beses niyo lang po yan babasahin sa kanya. Again po, isang beses lang po. Pagkatapos, bibigyan niyo po siya ng tanong, didikta niyo po sa kanya yung tanong, bibigyan niyo po siya ng 15 seconds para sa isang tanong para makapag-isip po ng sagot base dun sa binasa niyo sa kanyang maikling kwento. So, ito po yung mga tamang sagot. Yan, ito dapat yung ina-expect natin na sasabihin ng bata. Tapos, ito po yung babasahin niyo po sa kanyang tanong. Yan, sino ang bumili ng sisiw? Kanino binigay ni nanay ang mga sisiw? Ilang sisiw ang binigay ni nanay? Paano inalagaan ni Pido ang mga sisiw? Bakit masaya si Pido? So, kung tama ang sagot niya, check po natin ang correct. Kung mali, incorrect. At kung wala siyang ginawa, no response po. Sa pagbabasa po, dahil isang beses lang natin siya babasahin, bagalan lang po natin yung pagbabasa para na unti-unti naiintindihan po ng bata. Hindi po, bumili si nanay ng 2 sisiw para kay Pido. Nagulantang na yung bata, lalo na kung di naman siya sanay sa pakikinig ng kwento. Pwede po, bumili si nanay ng 2 sisiw para kay Pido. Inalagaan niya itong mabuti. Pinapatuka at nilalaro niya ang mga sisiw araw-araw. Lumaking malulusog at matataba ang mga sisiw ni Pido. Dumami ang mga ito. Masayang-masaya si Pido. Marami na siyang alaga. So, importante rin po na humihinto tayo sa mga period, no? Yun po. Tapos, after nun, question and answer na po kayo. Then, after po ng pang-5 question, at nasagutan naman niya or na-mark nyo na po itong correct, incorrect, or no response, punta na po tayo sa component 8. So, dito tayo sa pang-grade 2. Grades 2 to 3. Yan. Read the following sentence aloud once. Isang beses lang po babasahin yung pangungusap. At mabagal lang din po. So, about 1 word per second. Then give the child a pencil and repeat a second time, grouping the words. Wait 10 seconds after each group, allowing the pupil to write. So, okay po. Una po, babasahin ninyo sa bata yung pangungusap natin. Ito po yon. Hindi nyo po papakita sa kanya, ha? Babasahin nyo lang. Bumili kami ng bigas at asukal kanina. Isang beses lang. Tapos, bigyan nyo po ng papel yung bata. Papel at lapis. Tapos po, babasahin nyo ulit sa kanya ng pangalawang beses. Pero, hindi po yung isang buong pangungusap kagad. Per group lang. So, pwede nyo po itong maging guide. Ito na po yung pinaka-guide nyo. Bumili kami ng, kulang ko lang po ng ay, ha? Pero ano po yan? Dapat bumili kami ng bigas. O, babasahin niyo po sa kanya, bumili kami ng bigas. So, bigyan niyo po siya ng 10 segundo para isulat po kung ano yung dinikta nyo. So, after 10 seconds, next na po. At asukal. Tapos 10 seconds, susulat niya ulit po ano yung narinig niya sa'yo. Kanina, sulat ulit. Pagkatapos, bumili kami ng bigas at asukal kanina. Dito, dahil buong sentence na po isusulat niya, bigyan niyo po siya ng 15 seconds. So again po,
10 seconds sa unang group, 10 seconds sa pangalawang group, 10 seconds sa third group, at 15 seconds pagdating sa buong pangungusap na po. So, paano po natin i-scorean yan? So, ang pag-i-score po natin, ito po yung ating magiging guide. So, 2 points kung tama yung pagkakasulat niya sa bawat salita. 1 point kung partially correct. Ibig sabihin po, may kulang lang na letter, nabitin sa letter sa dulo, or nabitin sa letter sa unahan. Tapos, kung incorrect, kung mali talaga yung pagka-high spell niya, malayo sa katotohanan, 0 po ang score nun. At kung wala siyang sinulat, 0 din po ang score nun, syempre. So, for example po, ang dapat bumili. Kung tama niyang nasulat yung salitang bumili, 2 points po lalagay natin dito. Pero kung ang nasulat niya ay isa po sa mga ito, halimbawa, ito lang nasulat niya, boom. Hindi niya nabuo yung bumili. O kaya, ili lang. Pareho lang po ito ha, boom, tsaka boom. O kaya, ili lang. Or yung iba. O kaya, bumli. Bumli lang yung nilagay niya. O kaya, nawala yung you. Yung ganon. Pwede po natin 1 point. Nilagay po tayo ng 1 point. Kung bigas naman po, nasulat niya ng tama yung spelling, 2 points po. Kung kulang-kulang, kung B lang ang nabigay niya, B, o kaya big, o kaya biga, o kaya gas, ga. 1 point lang po yon. Kung yung asukal, nasulat niya ng tama, 2 points. Kung kulang-kulang, tulad ng as, o kaya asu, kal, ukal, 1 point lang din po yon. Again, kung wala po siyang nasulat or mali talaga lahat ng sinulat niya, 0 point po yun kada word hanggang po sa dulo. Tapos meron po dito, use spacing between words. Size of spacing does not matter. Di bali na po kung gaano kalaki yung agwat ng mga words sa sa pagsusulat niya, okay lang po. Basta kita na may spacing yung per word, 2 points po yun. Kung lahat ng words niya, per words niya, merong spaces. 2 points po yun. Kasi kaya 9 spaces po ang nakalagay dito. Pagka binilang nyo po kung ilang space meron dito, yan, 1, 2, 3, 4, 5, saan na? 4, 5, 6, 7. Bakit mali ang bilang dito? Basta kung sorry ha, pero kung magawan niya po yan ng buong, lahat ng word may space, 2 points po yon. Pero kung hindi po lahat ng, halimbawa, yung bumili kami, pinagdikit niya ng bigas, nakadikit din, magwa 1 point po tayo doon. Pero kung yung spacing niya ay halos hanggang 4 spaces lang ang nagawa niya out of kung ilan man po lahat ng space na dapat meron sa pangungusap, 0 points po natin yun sa kanya. Next po, use appropriate direction of text, left to right. Mula pinakakaliwa hanggang pinakakanan. Kung paano po tayo nagbabasa, ganun din po tayo nagsusulat. Hindi po, kasi mayroong ibang bata na parang mini-mirror nila, yung minsan nakikita nila, na nagsisimula silang magsulat mula sa pinakakanan papunta sa pinakakaliwa. So, kailangan po mula pinakakaliwa hanggang pinakakanan kung paano tayo normal na nagsusulat. So, kung tama po yung direction ng pagsusulat niya, 2 points. Kung mali po, 0 points. Baka mamaya pababa siya nagsulat o kaya pataas. Then, use capital letter for the word bumili. So, kung dahil nga po pangungusap siya, kailangan ang salitang bumili ay malaking titik. So, kung malaking titik po yung ginamit niya, malaking B, 2 points yon. Pero kung hindi po malaking B yung ginamit niya, wala pong points yon. Then last po, use full stop or tuldok at the end of sentence. So, dahil nga po siya pangungusap, bukod sa nagsisimula siya sa malaking titik, kailangan nagtatapos din po siya sa tamang bantas, which is sa case po na to ay period. So, kung gumamit siya ng tuldok, 2 points po. Kung wala siyang ginamit, or mali yung ginamit niya,
0 points po siya. So, yun po yung kabuuan ng ating EGRA Toolkit or yung ating Early Grade Reading Assessment Toolkit. Page 16, wala na po yan, blanco lang. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Meron po bang tanong, clarifications? Wala po. Thank you din po, teacher. Thank you po. Thank you po.